Araling Panlipunan 5, Quarter 4, Week 1 hanggang Week 2. Milk Base. Ang paksa ng ating aralin sa araw na ito ay mga salik sa pag-usbong ng nasyonalismong Pilipino. Hello kids, it's me, Teacher Frel. Don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell for the latest video. You can also follow my Facebook page, Teacher Frel TV. Welcome back mga bata! Sa araw na ito ay pag-aaralan natin sa asignaturang Araling Panlipunan ang mga salik sa pag-usbong ng nasyonalismong Pilipino. Para sa most essential learning competencies, na ipaliliwanag ang mga salik na nagbigay daan sa pag-usbong ng nasyonalismong Pilipino. Sa pagpapatuloy ng ating aralin ay iyong malalaman ang pangyayari o salik na naging daan sa pag-usbong ng nasyonalismong Pilipino. Bago yan, mainam na malaman muna ang kahulugan ng nasyonalismo. Ano nga ba ang nasyonalismo? Ang nasyonalismo ay isang sistema ng paniniwala o ideolohiyang politikal ng pagiging makabansa, ng katapatan sa interes ng bansa, ng identifikasyon ng may pagmamalaki sa kultura at tradisyon ng bansa, at ng paglulunggating matamo ang pambansang pagsulong. Ating alamin ang mga salik na naging daan sa pag-usbong ng nasyonalismong Pilipino. Ang una ay pagbubukas ng Suez Canal. Noong ika-17 ng Nobyembre 1869, binuksan sa pandaigdigang kalakalan ang Suez Canal. Sa pagbubukas ng kanal na ito, higit na napadali ang pag-aangkat ng kalakal at pagdating ng kaisipang liberal mula sa Europa patungo sa Maynila. Bunsod nito ay dumami ang mga dayuhang naglakbay sa Pilipinas, dala ang sariling mga pananaw, kaisipan at kultura, gayon din ang mga Pilipinong nakapaglalakbay palabas ng bansa. Ang sumunod naman na salik ay ang pag-usbong ng Panggitnang Uri. Bunga ng paglago ng agrikultura at ng pagbubukas ng Pilipinas sa kalakalang pandaigdig ay may ilang mangangalakal, magsasaka at profesional na umunlad ang pamumuhay. Sila ang bumuo sa Panggitnang Uri ng lipunan sa Pilipinas. Ang Panggitnang Uri na karaniwang kinabibilangan ng mga Chinese at Spanish mestizo. Dahil sa nakamit nilang kasaganaan, ay nagkaroon ang mga nasa Panggitnang Uring kakayahang pag-aralin ang kanilang mga anak sa Maynila o sa Europa, partikular sa Espanya. Doon nakamit ng mga naliwanagang kabataan o mga ilustrado ang liberal na edukasyong nagmulat sa kanila sa tunay na kalagayan noon ng Pilipinas. Ang sumunod naman na salik ay ang pagpasok ng mga liberal na kaisipan. Mabilis na lumaganap sa Espanya ang liberal na kaisipan. Nakilala ang mga pampulitikang manunulat na tulad nina Voltaire at John Locke na di sang-ayon sa umiiral na sistemang monarkiyal. Ayon sa kanila, kung mapatutunayan ng mga mamamayan na hindi nakarapat-dapat ang pinuno sa kanilang pagtitiwala, ay kailangang alisin na ito at palitan. Ang kaisipang liberal na ito ay nadama sa naganap na himagsikang Pranses. Ang mga simulain ng mga Pranses, pagkapantay-pantay, kalayaan at pagkakapatiran ay umabot at nakarating sa Pilipinas. Naging inspirasyon ng mga Pilipino ang mga simulaing ito para sa kanilang mga minimithing pagbabago o reforma. Ang sumunod naman na salik ay ang liberal na pamumuno. Madaling nakuha ni Gobernador General de la Torre ang tiwala ng mga Pilipino.
Nakilala siya sa kanyang liberal na pamamahala sa Pilipinas. Nakinig siya sa mga suliranin ng mga mamamayan at nakihalubilo sa mga tao, Espanyol man o Pilipino. Ipinagbabawal niya ang paghahagupit bilang parusa. Winakasan ang pag-eespiya sa mga pahayagan at hinikayat ang malayang pamamahayag. Naniniwala siya na pantay-pantay ang lahat ng tao. Sa ilalim ng kanyang panunungkulan ay naranasan ng mga Pilipino ang kalayaan sa pagpapahayag ng kanilang sarili, kaya minahal siya ng mga Pilipino. Subalit siya ay pinalitan ni Gobernador General Rafael de Izquierdo, ang isa sa pinakamalupit na namuno sa bansa. Sa panahong ito ay lalong sumidhi ang pagnanasa ng mga Pilipino para sa kasarinlan. Ang sumunod na manasalik ay ang sekularisasyon. Ang sekularisasyon ay ang pagbibigay sa mga paring secular ng kapangyarihang pamunuan ang parokya. Ang paring regular ay ang paring Espanyol na kabilang sa mga samahang relihiyoso tulad ng Agustinian, Franciscan, Recollect, Jesuit at Dominican. Paring secular naman ang tawag sa mga Pilipinong pari na hindi maaaring mapabilang sa alinmang samahang relihiyoso. Nag-ugat ang suliranin mula sa pagtutol ng mga paring regular na pamunuan ng mga paring secular ang mga parokya. Ito ay sapagkat kaakibat ng pagiging pinuno ng parokya ay ang malawak na kapangyarihan at impluwensya, gayon din ang yamang mula sa kaba ng simbahan. Ibinalik sa mga paring regular ang mga parokyang hawak ng mga paring secular. Hinaing ng mga Pilipinong pari ang diskriminasyon, ang ginawang pagtatanggal sa kanilang katungkulan. Bunsod nito, nagsimula ng isang kilusan sa pamumuno ni Padre Pedro Pelaez, ang samahang sekularisasyon. Sumunod na manasalik ay ang pag-aalsa sa Cavite. Ang mga pribilehiyong tinatamasa ng mga manggagawa sa arsenal ng Cavite ay winakasan ni Gobernador Izquierdo noong ika-28 ng Nobyembre 1871. Ang mga pribilehiyong ito ay ang di pagbabayad ng buwis at ang di paglilingkod ng sapilitan sa matagal ng panahong kanilang tinatamasa. Ikinagalit ng mga manggagawang Pilipino ang pagbawi sa kanilang mga pribilehiyo, kaya't sila'y naglunsad ng isang pag-aalsa sa arsenal noong ika-20 ng Enero 1872. Sa pag-aalsang ito ay isinangkot ang 3 paring martir at pinagbintangan na sila ang namuno sa pag-aalsa sa Cavite. Mabilisan silang nilitis at hinatulan ng kamatayan. Ang sumunod na manasalik ay ang 3 paring martir. Ang pagkamatay ng 3 pari ay ginawang babala ng mga Kastila sa mga Pilipino upang huwag silang pamarisan. Ipinakita nila na ang sinapit ng 3 pari ay maaaring mangyari rin sa kanila. Subalit imbis na masiraan ng loob ang mga Pilipino, ay mas tumindi pa ang galit na nararamdaman. Naintindihan nila na kung ang mga matatalino at may pinag-aralan ay hindi ligtas sa kamay ng mga Kastila, sila pa kaya? Simula noon ay namuhi sa mga Kastila ang mga Pilipino at hinangad nila ang kanilang kalayaan. Sumunod na manasalik ang La Ilustrasyon. Mahalagang kilalanin ang malaking naiambag ng isipang La Ilustrasyon mula sa Europa sa mga pagbabagong ito dahil sa ideya ng kaliwanagan ang nagsilbing tulay ng Spain at ng Pilipinas sa pagtawid mula sa konserbatismo tungo sa modernismo at liberal na kaisipan at sa pagbubuo ng kamalayang makabayang nakabatay sa karapatan at kalayaang ibinunsod sa Cadiz Constitution ng 1812.
Isa itong mahalagang salik ng pakikibaka ng mga mamamayang Pilipino laban sa kolonyalismong Espanyol. Sumunod naman na salik ay ang Cadiz Constitution 1812. Binigyang halaga sa nasabing konstitusyon ang mga ideyang liberal gaya ng karapatan sa pagboto ng mga kalalakihan, pambansang soberanya, monarkiyang konstitusyonal, kalayaan sa pamamahayag, reforma sa lupa at malayang kalakalan. Sumunod naman na salik ay ang epekto ng La Ilustrasyon sa Pilipinas. Pag-aalsa ng mga katutubo ng Sarat Ilocos Norte noong 1815. Kumalat ang pag-aalsa sa mga karatig bayan sa Ilocos. Biguman ang pag-aalsa, malinaw na pinukaw ang kaisipang La Ilustrasyon at ng Cadiz Constitution ang kamalayan ng mga Pilipino tungkol sa kanilang karapatang dapat tinatamasa sa buhay. Nakatulong din ang mga ito upang mapagtanto ng mga Pilipino na may pagkakataon sana silang mamuhay ng maginhawa kung magwawakas ang pang-aabuso sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng mga karapatan. Ang lahat ng mga pangyayaring ito ay nagpapakita ng matinding pagmamahal sa bayan o nasyonalismo. Ngayon ay dumako tayo sa pamprosesong tanong. Para sa unang katanungan, ano ang nasyonalismo? Tama! Ang nasyonalismo ay isang sistema ng paniniwala o ideolohiyang politikal ng pagiging makabansa, ng katapatan sa interes ng bansa, ng identifikasyon ng may pagmamalaki sa kultura at tradisyon ng bansa at ng paglulunggating matamo ang pambansang pagsulong. Pangalawang tanong, ano-ano ang mga pangyayari na nagpausbong ng nasyonalismong Pilipino? Tama! Ang mga pangyayari na nagpausbong ng nasyonalismong Pilipino ay: una, pagbubukas ng Suez Canal. Pangalawa, pag-usbong ng Panggitnang Uri. Pangatlo, ang pagpasok ng mga liberal na kaisipan. Pang-apat, liberal na pamumuno. Panglima, sekularisasyon. Pang-anim, ang pag-aalsa sa Cavite. Pangpito, tatlong paring martir. Pangwalo, La Ilustrasyon. Pangsyam, Cadiz Constitution 1812. At pangsampu, epekto sa La Ilustrasyon sa Pilipinas. Pangatlong tanong, bakit ang mga pangyayaring ito ay nagpausbong ng nasyonalismong Pilipino? Tama! Nakatulong din ang mga ito upang mapagtanto ng mga Pilipino na may pagkakataon sana silang mamuhay na maginhawa kung magwawakas ang pang-aabuso sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng mga karapatan. Ang lahat ng mga pangyayaring ito ay nagpapakita ng matinding pagmamahal sa bayan o nasyonalismo. Pang-apat na tanong, paano nakatulong ang kaisipang liberalismo sa pag-usbong ng nasyonalismong Pilipino? Tama! Nakatulong ang kaisipang liberalismo sa pag-usbong ng nasyonalismong Pilipino mula noong naganap ang himagsikang Pranses. Ang mga simulain ng mga Pranses, pagkapantay-pantay, kalayaan, pagkakapatiran ay umabot at nakarating sa Pilipinas. Naging inspirasyon ng mga Pilipino ang mga simulaing ito para sa kanilang mga minimithing pagbabago o reforma. At panglimang tanong, bilang mag-aaral, paano mo pahahalagahan ang mga ginawa ng mga nasyonalismong Pilipino? Bilang mag-aaral, pahalagahan ko ang mga ginawa ng nasyonalismong Pilipino sa pamamagitan ng pagpanig sa tama at nararapat na makamit ng mga Pilipino. Magiging tapat ako sa aking bayan at hindi ipagsasawalang bahala ang maling ginagawa. Dumako na tayo sa pagsasanay bilang isa. Isulat sa sagutang papel ang masayang mukha
kung ang mga pangyayari ay salik sa pag-usbong ng nasyonalismong Pilipino at malungkot na mukha kung hindi. Unang bilang, pagbubukas ng Suez Canal. Ito ba ay salik, masayang mukha o malungkot na mukha? Tama, ito ay masayang mukha. Pangalawa, pagbitay sa tatlong paring martir. Isa ba to sa salik, masayang mukha o malungkot na mukha? Tama, ito ay masayang mukha. Pangatlo, pagpasok ng mga liberal na kaisipan. Ito ba ay salik, masayang mukha o malungkot na mukha? Tama, ito ay masayang mukha. Pang-apat, pag-usbong ng panggitnang uri sa lipunan. Ito ba ay salik, masayang mukha o malungkot na mukha? Tama, ito ay masayang mukha. At panglima, pagmamalupit ni Gobernador General Carlos Maria de la Torre. Ito ba ay salik, masayang mukha o malungkot na mukha? Tama, ito ay malungkot na mukha. Para naman sa pagsasanay bilang dalawa, hanapin sa Hanay B ang nagsasaad ng mga pangyayari na nagpausbong sa nasyonalismong Pilipino sa Hanay A. Isulat sa sagutang papel ang titik ng tamang sagot. Para sa unang bilang sa Hanay A, ito ay ang pagbubukas ng Suez Canal. Piliin sa Hanay B ang naglalarawan dito. Tama, ang sagot ay letter B. Nagdala ng mga aklat at pahayagan na naglalaman ng mga kaisipang liberal na nagmulat sa nasyonalismong Pilipino ng tunay na kalayaan na kanilang ninasa. Para naman sa pangalawang bilang, pagbitay sa tatlong paring martir. Hanapin ang tamang sagot sa Hanay B. Magaling! Ang tamang sagot ay letter C. Pinaghandugan ni Jose Rizal ng kanyang dalawang nobela, ang Noli Me Tangere at El Filibusterismo, na gumising sa diwang nasyonalismo ng mga Pilipino. Pangatlong bilang, pag-aaklas sa Cavite. Hanapin ang tamang sagot sa Hanay B. Magaling! Ang tamang sagot ay letter A. Nagbunga ito ng pagkamatay ng tatlong paring martir na lubos na ikinagalit ng mga Pilipino sa mga Espanyol at naghangad na makamit ang kalayaan sa mga pakikipaglaban. Pang-apat, pagbubukas ng kaisipang liberal. Hanapin ang tamang sagot sa Hanay B. Magaling! Ang tamang sagot ay letter E. Ang kaisipang ito ay naging daan upang humingi ng pagbabago at reforma sa bansa. Malaki ang nagawa nito sa pag-usbong ng nasyonalismong Pilipino. At panglima, La Ilustrasyon. Isa na lamang ang natitira sa Hanay B, ito ay ang letter D. Pumukaw sa kamalayan ng mga Pilipino sa mga karapatang dapat ay tinatamasa nila kung malaya lamang ang bansa. Hinangad nila ang kalayaan sa pamamagitan ng mga pag-aalsa. Ngayon ay dumako tayo sa pagsasanay bilang tatlo. Sipiin at punan ang concept map. Ibigay ang inyong ideya sa mga salik na nagpausbong sa nasyonalismong Pilipino. Mga salik sa pag-usbong ng nasyonalismong Pilipino. Ang una ay pagpasok ng liberal na kaisipan na pumukaw sa kamalayan ng mga Pilipino sa mga karapatang dapat ay tinatamasa nila kung malaya lamang ang bansa. Hinangad nila ang kalayaan sa pamamagitan ng pag-aalsa. Sumunod na salik ay ang pagbubukas ng Suez Canal. Nagdala ng mga aklat at pahayagan na naglalaman ng mga kaisipang liberal na nagmulat sa nasyonalismong Pilipino ng tunay na kalayaan na kanilang ninasa. Pangatlo ay ang pagkamatay ng tatlong paring martir. Pinaghandugan ni Jose Rizal ng kanyang dalawang nobela,
ang Noli Me Tangere at El Filibusterismo na gumising sa diwang nasyonalismo ng mga Pilipino. At ang panghuli ay ang pag-usbong ng gitnang uri sa nakamit ng mga naliwanagang kabataan o mga ilustrados ang liberal na edukasyong nagmulat sa kanila sa tunay na kalayaan noon ng Pilipinas. Para naman sa pagsasanay bilang 4, isulat ang tama sa sagutang papel kung ang mga pangyayari ay nagpapaliwanag sa pag-usbong ng nasyonalismong Pilipino at mali kung hindi. Iwasto kung mali ang nakasaad sa mga pangyayari. Unang bilang, si Gobernador General Carlos de la Torre ang pinakamalupit na nanungkulan sa Pilipinas kaya marami ang nagalit sa kanya at nag-alsa. Ito ba ay tama o mali? Magaling! Ang sagot ay mali! Dahil hindi si Gobernador General Carlos de la Torre ang pinakamalupit, kundi ang pinakamalupit ay si Rafael de Izquierdo. Pangalawa, ang pagbubukas ng Suez Canal ay nakatulong sa pagpasok ng kaisipang liberal sa bansa na nagmulat sa maraming Pilipino sa mga kalupitan at pang-aabuso ng mga Espanyol sa kanilang karapatan na ninais nilang makamtan. Ito ba ay tama o mali? Magaling! Ito ay tama! Pangatlo, ang dinanas na diskriminasyon at pang-aapi ng mga paring secular ay nagbunga ng pagtatag ng samahang sekularisasyon upang ipaglaban ang kanilang karapatan at kalayaan. Ito ba ay tama o mali? Magaling! Ito ay tama! Pang-4, ang pagbitay sa 3 paring martir ay lalong nagpasidhi ng galit at pagnanasa ng mga Pilipino na makalaya laban sa mga Espanyol. Ito ba ay tama o mali? Magaling! Ito ay tama! At pang-5, maraming panggitnang uri ang nakapag-aral sa ibang bansa at nagkaroon ng kaisipang liberal. Bunga nito ay hinangad nila ang pagbabago at kasarinlan ng bansa. Ito ba ay tama o mali? Magaling! Ito ay tama! Dumako naman tayo sa pagsasanay bilang 5. Pumili ng isa sa mga salik sa ibaba at sumulat ka ng maikling talata na nagpapaliwanag kung paano ito nakatulong sa pag-usbong ng nasyonalismong Pilipino. Gamitin ang rubric sa pagsulat ng sanaysay. Narito ang mga salik. Pagbubukas ng Suez Canal. Pagpasok ng kaisipang liberal. Pagsilang ng gitnang uri. Issue ng sekularisasyon. Pag-aalsa sa Cavite. Pagbitay sa 3 paring martir. At paglitaw ng kaisipang La Ilustrasyon. Pumili ng isa at gumawa ng isang maikling talata. Mga bata, balikan ang mga pinag-aralan natin tungkol dito sa mga salik na ito upang makagawa kayo ng maikling talata. At para naman sa pagsasanay bilang 6, gumawa ng isang photo collage na nagpapakita ng salik na nagpausbong ng nasyonalismong Pilipino. Sa ilalim ng photo collage ay ipaliwanag mo kung paano ito nakatulong sa pag-usbong ng nasyonalismong Pilipino. Gamitin ang rubric sa paggawa ng photo collage. Para naman sa paglalapat, isipin mong leader ka sa inyong pamayanan. Nais mong gisingin ang pagkamakabayan ng mga taong iyong nasasakupan. Gumawa ng poster at slogan na nagpapakita ng pagmamahal sa bansa upang mahikayat sila. Ayan mga bata, naunawaan niyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayong natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thanks for watching!